Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo Mga rin. kapatid, buong kababaan loob nating aminin ang ating mga kasalanan, hilingin natin ang habag at patawad ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ko ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, ihatid tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Pagkaloob mo amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitang kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan, at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga-Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga taga-sunod niya. Kaya nga't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito ay mula sa tao, ito ay mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila ay pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila ay malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at doon ay nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithiin ay Panginoon ay makapiling. Ang tanging aking mithiin ay Panginoon ay makapiling.
Tanglaw ko ay ang ampoon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako ay walang agam-agam. Ang tanging aking mithiin ay Panginoon ay makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako ay lumagi sa banal na templo, apang kagandahan niya ay mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithiin ay Panginoon ay makapiling. Ako ay nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo ay magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithiin ay Panginoon ay makapiling. Magsitayo po. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tika-kaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, nakaupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao, gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At na makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang mga lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Na makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya't muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid ko kay Kristo, sa ating ebanghelyong napakinggan, sa konteksto ng ating panahon sa liturya, ang
panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ay makikita natin ang kakayanan ni Jesus na ang kanyang sarili ay ibigay. Ibigay na nagbibigay buhay. Ibigay na tumutugon sa gutom, uhaw, hindi ng tiyan, kundi ng espiritu at ng kaluluwa. Kaya't ang bisa ng kanyang muling pagkabuhay ay para sa habang panahon, sa bawat oras, sa bawat lugar, sa bawat lahi sa mundong ibabaw. Ang pagbibigay ni Jesus ng kaniyang nagbibigay buhay na sarili ay maganap upang ang kaniyang saklaw ay umabot hanggang sa wakas ng mundo. Hindi lamang sa magpapakain sa mga Israelita noon, ang papapakain niya ay para sa lahat. Nagaganap 24/7 sa bawat panig ng mundo. Kaya't kung ating titingnan ang bisa ng muling pagkabuhay ni Jesus, ay katulad din ng napakinggan natin sa Ebanghelyo, si Jesus mismo ang nagbibigay ng pagkain. Kanyang pinanguluhan ang pagbibigay ng pagkain. Kaya Jesus continues to manifest His hospitable demeanor such that each of us, in every place, all of humanity, to those who would believe in Him, mahalaga yan patkat binanggit natin sa mga unang araw na itong linggong ito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him might not die, but have eternal life. Kailangan, nandoon pa rin yung salitang pananampalataya. Patkat kung walang pananampalataya sa nagbibigay buhay na presensya ni Jesus na Kanyang ibinigay sa atin, sa lubos na kaparaanang mabisa, ang Kanyang katawan at dugo, hindi na tinapay at isda lamang, ang pananampalataya natin ang pinto upang maganap ni Jesus ang kaniyang hangarin, to feed us well, to make our spirits healthy, so that our material composition, ang ating katawan, ay umayon din sa malusog na espiritu at magtugma ang hangaran ni Jesus. Oo, pinakain ni Jesus ang tiyan, binusog ang tiyan noon ng kanyang mga tagasunod. Ngunit hangarin din ni Jesus ay busugin ang tiyan ng mga alagad din niya tayo sa panahong ito. At isa yan, isang mukha kung papaano dinadala din ni Jesus ang kanyang nagliligtas na presensya sa atin. Kung busog tayo sa buhay espiritual at nakikita nating may nagugutom pa rin sa ating kapaligiran, hindi lubos ang ating buhay Eucharistia. Mananatiling kulang ang pagbumuhay Eucharistia kung marami pa ring walang Eucharistia ng kanilang inaasam sa araw-araw dahil may nagbigay ng tulong o saklolo. Kaya ang ating kabusugan espiritual ay maging pagbubukas ng ating mata na makita ang pagkilos ng Espiritu sa atin na maghandog ng Eucharistia rin para sa kapwa. Nasa paligid natin, marami ang nagugutom. Sa ating panahon, bagaman sagana kung tutuusin, hindi magkukulang kundi lalabis. Ngunit, paano ginagamit ang mga paraan at mga bagay na magdadala ng iisang Eucharistia? Isa lang ang Eucharistia, si Jesus. At ang magbigay tayo ng lunas sa kagutuman o uhaw ng kapwa ay isa ring Eucharistiyang si Jesus.
ang natin ding ibinibigay. Tayo ay binibigyan ni Jesus ng Eucharistia, ng kanyang sarili at siya ang ating pinagpapasalamat, Eucharistia. Ulit ang atin ding Jesus na ibibigay at hindi ang ating mga pangalan at mga karatula ang ating ibibigay. Yan ay hindi makatotohanan pagkat ang Diyos lamang ang nagbibigay ng lahat at walang makaaangkin ang isang tao na ang kanyang ibinibigay ay kanya lamang na pinangunguluhan ng mga karatula at mga anunsyo. Kaya iisang Eucharistia si Jesus. Asan ang kalahati ng Eucharistia na ang kapwa ay makaranas din ng Eucharistia sa lunas ng kanilang kawalan, gutom man, kahubaran, uhaw. Iisang Eucharistia, ngunit may dalawang mukha. Ang kalusugan ng kaluluwa at kalusugan din at kabuuan ng ating pagkatao at katawan. Kaya nawa, mga kapatid, ang diwa ng muling pagkabuhay ni Kristo ay tunay na laganap sa ating kapaligiran. At ito'y panggalingan ng karanasan nating ang presensya ni Jesus ay tunay na buhay at bumubuhay. At sa ating pakikisa sa Kanya, madala natin ang bumubuhay niyang presensya na nanggagaling sa Espiritong binubuhay niya upang atin dalhin si Jesus sa mga nag-iintay din ng kalunasan ng kanilang pangkatawang kakulangan at makaranas sila ng Eucharistia sa pamamagitan din natin. Magsitayo po. Dumalangin tayong patuloy sa ating amang butihin ng kanyang biyaya, patuloy at higit sa lahat, ang kanyang anak ay ating tunay na Eucharistia. Upang kay Jesus, tayo ay may dalang handog sa kadadama at kararanas ng kapwa sa presensya ni Jesus na bumubuhay at tayo'y maging daan ng kanilang Eucharistia. Tugon natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, nawa ay magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano, nawa ay tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan, nawa ay matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, nawa ay makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, nawa ay makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Virhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming butihin, sa pananampalataya namin sa anak mong sa amin na iyong ibinigay upang kami ay buhayin, kami nawa ay maakit patuloy sa Kanya upang kami naman ay mabusog ng Kaniyang bumubuhay na pag-ibig upang kami din ay bumusog sa aming kapwang gutom sa pag-ibig
at makaranas sila ng Eukaristiyang aming tinataguyod, sanhi ni Jesus na patuloy sa aming bumubuhay. Hinihiling namin ito sa ngalan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito, pamaging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Puri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito, pamaging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, ganun banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ganyan din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin inyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan ngayon at magpakailanman. magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, Alleluia. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Panginoong muling nabuhay. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tinawag sa hapunan ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panis Vitidonum Patris, Jesu fons viti acque, Cibus et totus noster, Cibus et totus noster, in itinere, adomus Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang iurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitidonum Patris, Jesu fons viti acque, Cibus et totus noster, Cibus et totus noster, in itinere, adomus Dei. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama, ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwag na natin ang Eukaristiya, humayo kayong taglayang kapayapaan at liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos.